Pero without yung other hand mo, pwede ka makababa. Tanggalin mo yung kamay mo. Ayan, no? So walang silbi yung isang kamay pag magra-rappel ka. Kasi kung isang kamay lang. Kung ano yung dominant hand mo, yun yung control hand mo. Nandoon lang yung focus mo. Sa kabila wala. And then yung isa pa, disadvantage ng dalawang kamay, nagamit ng kamay mo rito. Pag linawagan mo, sige, baba ka. You know, kahit may gloves ka rito, pag bumaba ka, magkakaroon ng effort dito. Break. Magkakaroon ng effort dun sa kanang kamay mo kasi magbe-break din siya kasi nakahawak sa rope. Diba? Instinct natin yan. Pero pag beginner, mas okay na yung may pag may nakita tayong rope, hahawakan natin. Instinct natin yan. Ang ginagawa namin, doon namin pinapahawak sa karabin. Hawak ka sa karab. Sa karab. Sa loob. Yan, ganyan yung pinapagawa namin. Para safe ka pa. At least, hindi masusunog yung kamay mo rito. Walang mangyari sa kamay mo. Doon ka nakahawak. Yan yung ginagawa namin. Pwedeng nandito yan, unti-unti lang bitaw. Okay lang yan. Pero pag bababa ka, dapat lalagyan mo sa side para hindi dumikit sa harness yung rope. Okay? Sige sir, baba. Ano pag nadulas, pag nadapa? Basta lagi lang hiwala yung legs. Kasi pag nadulas, tendency mo, hahawakan mo yung babagsak mo eh. Ay, hindi, kasi may tao sa baba hahawak ng rope. Once na hinila yung rope, magbe-break ka. Pag hinila niya na? Oo, galing dun sa baba. Kaya siya yung first jumper. Siya yung hahawak ng rope sa inyo. Yung tawag dun sir, belay. Laging may belay yan. Kahit yung mga iba, yung mga mountaineer na pumupunta rito, nagra-rappel, yung iba, ayaw nila ng belayer. Hindi naman pwede yun, di ba? Dapat, number one, syempre, isipin mo yung safety. Tagal din, no? Haba yun. Lampas ba yan sa baba? 160. Ilang feet pa? Dapat niya dapat niya almost 200 yan mula rito. Hanggang dyan, 180 yan eh. Hanggang dyan sa semento. Bitin yung tali. Ayun, sobra yung tali eh. Kaso hanggang dito para nakakapwesto yung tao, nakakapag-picture taking. Okay sir, paano na po yung